Mga kwentong pambata at mga mahahalagang aklat. Ilan lang yan sa napakaraming libro na pwedeng mabasa sa pambansang aklatan ng Pilipinas. At ngayong World Book Day, kamustahin po natin ang mga mambabasang Pilipino. Ayan, maging ang ating mga silid aklatan sa bansa. Makakasama po natin ang Assistant Director ng National Library of the Philippines, Sir Edgardo Quiros. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa inyo at Good morning, nagagalak sir. akong makasama nyo ngayong umaga. Ito, sir, kamusta po yung mga mambabasa sa generation na ito? Kasi I remember, Yes. dati wala pa kami distraction, wala pang cellphone. Correct. Talagang meron lang libro or comics, yung anything na pwede mong basahin para gumana yung imagination mo. Pero sa pagkakataong ito sa bagong henerasyon, may technology na. Nandiyan na yung mga cellphone, nandiyan na yung mga iPads. So, kamusta po sila ngayon? Iba-iba ng konteksto yung nakikita natin. Halimbawa, etong matapos ang pandemic, napakahirap, dati kasi napakahirap kumbinsin ang ating mga opisyales sa local government na magtayo ng library. Ngayon, nung natapos ang pandemic, ang dami nila gustong magtayo. Sa ngayon, daming gumagawa, nagtatayo. Oh. At dito tinutulungan natin ang mga local government sa probinsya na paano sila magtayo at kasama na yung bagong technology. So, alam naman natin na hindi lahat ng local government, lalo na yung mga barangay, ay may kakayanan. So, doon tayo pumapasok at tumutulong. Pero hindi lang ang pambansang aklatan ang katuwang natin. May mga kasama tayo sa gobyerno din, mga ibang opisina. Tulad ng National Book Development Board, sila ang isang napakalaking kasama natin. Sa private sector, marami tayong donors, lalo na itong mga kasama sa book publishing industry. At yung mga kapwa natin na Pilipino na nasa ibang bansa, sa amin pinapadala ang mga donasyon na libro para naman sa ating mga local na public libraries. Pagdating naman sa ating mga mambabasa ngayon, ang kabataan, hindi na tulad dati, tama kayo dun sa na nakikita. Pero sa konteksto ng pagbabasa, makikita natin ito doon sa ginawang pag-research ng NBDB about readership. Okay. Ang kabataan gusto pa rin magbasa. Oh. Siyempre, ang ano yung nandyan, ano yung available sa kanila. Dati, print lang, yung nahawakan na libro. Ngayon, hindi na. Marami na tayong lumalabas na audiobook. Marami na tayong content na yung libro, video na siya. Yes. Nakikinig ka, may pinapanood kang video. Yung iba ngayon, yung tinatawag nilang AI-generated na books. Meron na tayong available na ganon. Mga pambata, pang scientific research. May mga panuntunan na rin kung paano gumawa. So, handa naman yung ating book industry. Kahit yung mga local natin na publisher, kasalang na sa kanila ang development ng technology. Dati website lang, ngayon iba na yung kalakaran. So, ang tanong na lang sa atin is, saan makakarating yung mga susunod natin na programa? Yun yung ating titignan. Sa ating pambansang aklatan, binuksan natin ngayon nung Nobyembre, nung nakaraang taon, binuksan natin ang bago natin na Children's Library para sa, hanggang sa young adult yan yung ating Children's Library, para ipakita at gumawa ng modelo sa ating mga public libraries at sa iba pang libraries, paano nila babaguhin ang kanilang programa sa kanya-kanyang library nang sa gayon tayo ay maka-akma pa rin, tumugma pa rin yung ating programa sa mga bagong henerasyon. Dapat hindi tayo naiiwan. Oh, sumasabay. Pero syempre, hindi rin natin papabayaan na andyan pa rin naman yung mga tulad ng mga kaedad ko na nasanay sa makalumang sistema. Andiyan pa rin. So, kumbaga walang iwanan. Bata, matanda, anuman ang kinasanayan mo, hindi natin pinapabayaan sa ating pambansang aklatan at tumutulong din tayo sa
iba pang aklatan sa buong Pilipinas. Oo. Tsaka iba kasi yung amoy ng libro Yun na nga eh. No? Kaya kung gusto mo May mag-reminisce, certain kung pasok ka sa smell eh. library, Yes. magbukas ka ng libro, alam mo yun yung naamoy mo yung bawat Oo, pahina. May something eh. Kaya lang pag Very luma, nostalgic medyo eh. titignan din natin. Kasi Okay. sa ngayon, na tinitignan din namin yung tinatawag natin na conservation and preservation. Magugulat kayo yung libro may amag. At ang nakakatakot, baka pagbukas mo, masinghot mo yung Ayun lang. amag. Iba yung nasingon. So, Imbis na yung... Oo. Maganda siyang isipin, pero dapat sa atin din, lalo For sa our amin, sa safety, ating pambansang aklatan, yes. na meron tayong mga libro doon, mga dokumento na may daang taon na ang Wow. pagkaluma. Matibay pa rin yung iba, lalo yung mga ginawa nung 19th century, marami tayong libro na ginawa yan, 1830s pataas. At nung tinitest namin sila, ay mataas ang bacterial content. Okay. So yun yung pinaghandaan din natin na syempre gusto natin. Kaya lang, meron naman technology ngayon, maliban sa AI at computers, marami ng technology ngayon na ma-detect natin at ma-disinfect. Ayun. Nakatulong ang pandemic na tayo ay magkaroon ng ganitong perspektibo. Mas malinis. Mas malinis, Para hindi sa lang mga, para sa safety, itsura. sa safety ng mga bata. Correct. At lahat ng magbabasa, lahat ng hahawak. Kasi yung empleyado din natin sa pambansang Oo nga aklatan, naman. Sila yung nag-handle eh. baka Pero may- sila din ang ma-hospital or magkaroon Oo ng nga. sakit. Mahirap pa naman pag molds, no? Okay. Hindi Pero mo may alam bagong kung proyekto kailan. sila, sir. Meron! May nakita ko parang meron po kayong 360-degree virtual tour ng National Library. Ano-ano po Ayan. yung mga ma-experience ng publiko po dito? Yung 360 na virtual tour ay ginawa namin para yung ating gallery. Bago din yung ating gallery. Ayun. May mga bagay kasi na hindi mo kailangan basahin para ma-appreciate. Tulad ng ating No Limitangre, El Filibusterismo, yung huling paalam ng ating pambansang bayani, nandoon sa ating gallery ngayon. Okay. Yung isa din na pinakasikat sa mga kabataan, yung Murillo Velarde map, na nakuha natin sa isang auction at ginamit din sa ating West Philippine Sea claim, ito ay paborito ng mga batang tinitignan. Doon sila nagtatagal sa dami na nakadisplay sa ating gallery. Kasi hindi lang siya mapa, kundi nandoon yung, sa gilid ng mapa, nandoon yung itsura ng mga lugar, may mga drawing ng mga damit, tao, yung mga hayop na makikita. So, hindi lang siya yung mapa na typical. And then makikita mo yung mga lumang pangalan ng ating mga probinsya, Oh, mga bayan. interesting. Di ba interesting? Yes. So, interesting para sa atin. Hindi, lalo na sa mga Kaso- bata. Yun na nga eh, para yung kanilang attention, hindi puro na lang cellphone, Oo, videos, puro yung pansamantala. oo, laro. Iba rin i-encourage ng mga nakatatanda na, mga tito, kuya, mga magulang, yung mga bata na subukan pumasok sa mga ganitong library at makita ng ibang kasaysayan natin, Oo, di ba? Para mas yes, makilala true. natin kung Ang sino ating tayo bansa. bilang mga Pilipino. Oo. Pero, sir, bilang panghuli, ano po ang inyong mensahe sa mga kabataan ngayong World Book Day? Buksan natin ang ating isipan, tignan natin ang ating mga kalinangan. Hindi lang ang ating pambansang aklatan, kasi hindi lang naman ng pambansang aklatan ang meron tayong napakagandang pambansang museo. Si National Museum, marami siyang museo ngayon sa buong Pilipinas. Meron din tayo ng National Historical Commission na galleries. Meron din tayong mga museum sa iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Air Force. Pasyalan natin, tignan natin. At kung kayo ay magkaroon ng mga tanong, nandyan ang mga libro sa ating pambansang Yun. aklatan. Ayan. Now, sinusubukan din natin ilagay ito sa ating website, ang mga digitized na books. Pero syempre, alagaan din natin yung copyright ng mga authors natin. Tama. So, pagka may copyright, hindi mo na available, punta na lang kayo sa National Library para magbasa. Check Ayan. nyo na Atin. yan. Correct. Ay, maraming salamat po, Sir Edgardo B. Quiros, ang Assistant Director ng National Library of the Philippines. Maraming salamat, sir.